They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo number 1 Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo Energy. Ay, naku mare! Siyempre sa mga nakatutok pa rin sa atin, lalong-lalo na ang mga taga-parang Marikina na sina Mona, Ryan, Michelle, Jessa, and Mr. Chu. Naku, baka hindi nyo pa nariringgan o napag-aalaman ang tungkol sa MX3. Well, ito share ko sa inyo. Alam nyo ba na about MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free na nagtataglay ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants and anti-inflammatory properties. Ang bawat MX3 products ay dumaan sa ISO certified na planta na masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi katakataka na umani sila ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya nga naman kung meron kang katanungan, bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com o di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Yon! Happy Friday po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga pangga na patuloy pa rin naghahanap buhay ngayon. Laban! Diba? Ganun talaga, lalo pat papalapit na ang Kapaskuhan. Diba dapat meron tayong mga goals sa buhay na ating mga minimithi para ma-achieve natin yan. Kailangan na nakafocus lang tayo sa ating dapat gawin. Huwag tayong sumilip sa blessings ng meron ng iba. Diba? Dahil yung blessings mo, darating din yan. Malay mo ngayon ibigay ni Lord, diba? Hoy, wag ka magtatatawa, totoo yan. At syempre sa lahat pa rin po ng ating mga pangga na nakatutok ngayon, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa, sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, na bumalik sa dagat. O, diba? No, sa Pangasinan. Ini-enjoy nila ang kanilang anibersaryo ng kanyang mister. Happy anniversary sa inyo. At eto na ang baklita sa Woo Woo Woo! Diba? Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Sa mga nanonood via our online platform on TikTok platforms. Madami yan. O, diba? Akala mo yung isa lang. Ano yan? Entablado? Platform? Ganon? Platform yarn? Ganon? Diba? On TikTok and of course, on FB sa Blue App po yan. Hello po sa inyong lahat at syempre sa halatang ating team replays. Hello pa rin po sa inyong lahat. Pero eto na, ang pinakaiintay ng lahat ang Chika sa Arena! Oh, diba? Tuloy pa rin po ang ating chikahan dahil mainit na rin po
ang bakbakan, bakbakan talaga sa loob ng court. Lalo pa't ngayon nagsimula na ang quarterfinals para sa tig-apat na kupunan sa bawat grupo ang naglalaban-laban ngayon para umusad sa semifinals ng 49th season Governors Cup ng PBA. Noong September 25 na game, recap lang tayo nung Wednesday, naglaban na po ang TNT versus NLEX kung saan nga naman nakuha ng TNT ang kanilang unang panalo sa score na 107 over 102 ng NLEX. Samantalang nakuha din nung nakaraang Miyerkules ng Rain or Shine na kanilang unang panalo para sa best of 7 games na ginagawa ngayon para makausad sila sa semifinals ay nakuha ng Rain or Shine ang score na 109 versus 105 ng Magnolia team. Samantala naman kahapon or kagabi, talaga nga naman nakuha ng koponan ni Scotty Thompson na Barangay Ginebra ang score na 99 versus Meralco na 92. Diba mga Barangay Ginebra fans? May isang puntos na tayo! Samantalang hindi rin nagpatalo ang koponan ng San Miguel team na umariba sa score na 102 versus ang Converge na 99. Nako, dahil mahaba pa ito, dahil best of 7 games pa, marami pa talaga nga naman tayong papakaantabayanan sa laro na to para malaman natin kung sino-sino nga ba ang papasok sa semifinals at matitrim down into 2. Diba? From 4. Ang taray, parang Miss Universe ang pageant. Ang peg nila, diba? Nagtitrim down to semi hanggang sa nag-top 2 na lang. Sino kayo magiging first runner-up at katanghaling kampiyon para sa 49th season Governors Cup ng PBA ngayong taon na ito? Diba? Ay malalaman natin yan sa mga susunod pa na mga linggo. Samantala, mamayang gabi naman, magsasagupa ang muli ang Rain or Shine versus Magnolia. Samantala, kasabay din yan ang NLEX versus TNT. Ako nakakaloka. Pero mas naloka ako sa chika na aking alam mo yun, nahagip pa. Patungkol pa rin ito, kaugnay pa rin sa PBA kung saan nga naman kahapon ay tuluyan ng in-inquest sa may Laguna Police Provincial Office ang Northport player or PBA Northport player na si John Amores matapos itong mapikon at mambaril. Nakakaloka. Bakit ka nang baril? Di ba nakakaloka? Hindi totoo, di ba? As in talagang dahil nga sa larong basketball, nagkapikunan muli. Sa mga hindi nakakaalala or alam mo yun, nakakakilala kay John Amores. Si John Amores ay, di ba, umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan nung NCAA Games noong 2022 kung saan po nag-init din ang kanyang ulo sa laban nila ng College of St. Benilde kung saan nanapak na lang ito bigla ng player at takbo-takbo, diba? Yung mga ganyan. Samantala, diba, kasabay nito, muli siyang napagbigyan. Actually, na-ban ito sa NCAA noong 2022 matapos nga mangyari ang insidenteng ito. Pero napagbigyan siya muli na pagbuksan ng pinto sa larangan ng basketball noong 2023 kung saan kinuha siya sa draft bilang player ng Northport. Pero sa pagkakataong to, mukhang dito na yata matatapos ang kanyang karera kasi matapos siyang sampahan ng kasong attempted murder ng Laguna Police Provincial Office dyan sa may Lumban, Laguna matapos kasi siyang mag-amok dahil nga na naman sa basketball. Nakakaloka. Kung ganyan nagkakapigunan kayo sa basketball, mag-volleyball kayo. Ganon. Nakakaloka. Ibahin nyo yung laro para wala na. Pero wala naman yung barilan. Huwag naman ganyan. Diba? Parang ako gusto ko maputokan pero huwag naman baril. Charot. Gusto ko mga 5-star. Ganyan. Para masaya, festive. Hindi yung ganito. Hindi ba? Pero nakakalungkot man isipin dahil sa pagkakataong to. Hindi ba? Parang sinasabi ng ilang mga sports analytics ay para bang sinayang nitong si John Amores ang pagkakataon na muling bigyan siya at mapabilang sa PBA na makapaglaro. Diba? Na nakakaloka.
Sa ngayon ay iniintay pa rin kung ano nga bang kakahinat na ni John Amores. Nakadetain pa din siya sa Laguna Police Provincial Station sa may Lumban, Laguna. At syempre, dyan po muna natatapos ang ating chika sa arena. Pero bago ang lahat, gusto ko munang sabihin sa inyo, 'di ba, kung wala ka pang Arena Plus app sa iyong mga cellphone, i-download nyo na. Bakit? Tinanghal lang naman sila bilang Best Sportsbook Operator ng 2024 Sigma Asia Awards, kung saan kaastig natin dyan ang ating mga basketball sensation player ng PBA na si Scottie Thompson, ang ating Pinoy Pride, na umariba sa mundo ng NBA ang phenomenal Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson. At syempre kanina napapanood nyo yan dito, 'di ba, ang newest endorser ng Arena Plus na si Austin Taylor Rizzo, napakagwapo in fairness. Kaya nga naman kung wala ka pang Arena Plus sa iyong mga cellphone, download Arena Plus app now in App Store, or you can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Pero paalala sa lahat, gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, play responsibly, or game responsibly. Diba? At sumayin nyo na naman ang ating chika sa arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Diba? Na nakakaloka. Naku, eto na. Mukhang hindi magkakaastigan ang ating mga chika. Pero bago natin tuluyan, tayo ay magpapahapiyaw muna sa balita patungkol doon sa ating naibalita nung nakaraang araw na, alam mo yun, si Luis Manzano ay posibleng nga doon na mag-resign bilang host ng Rainbow Rumble. Nagbigay na po ng pahayag ang host na hindi po niya iiwan ang naturang show at wala pa siya yatang kaplano or paplanong pumasok sa politika. Kaya wala daw dapat pangambahan. Hindi na nagbigay ng kahit na anumang komento yung TV host actor na si Luis Manzano patungkol sa mga naglabasang issue na atin din namang tinanong kung totoo nga ba, 'di ba? Kasi ang pag-alaman yata natin, parang ang kanyang kapatid yata ang tatakbo, di umano. Hindi pa rin tayo sure dahil malalaman pa rin natin yan. Dahil parang itong October pa ang filing. Malalaman natin yan kung totoo nga kung sino sa kanila or tatakbo nga ba siya o hindi. Malalaman natin yan na pag nagsimula na ang filing ng candidacy para sa 2025 election. O, diba? Nakakaloka. Pero eto na. Mukhang hindi daw yata magkakaagawan. Pero, diba, lipa na ngayon sa social media ang issue na plano nga daw bilhin. Yan, daw. Diba, wala tayong kinukumpirma. Na plano nga daw bilhin ng GMA7 ng rights ng Showtime. Diba, nakakalok? Bakit? Diba, na nakakalok? Kasi ibig sabihin nito, yung parang pagbabalik ng tape. So, ibig sabihin, hindi na matitinag ang Showtime sa noontime show. Pero, mariing itong tinanggi ng ilan sa mga nakausap natin sa bakuran ng GMA7 na wala daw ganon. Walang ganon. Oh, walang ganon. O, diba? So, ibig sabihin nito ay hindi po totoo ang usapin na kumakalat ngayon tungkol dito sa pagbili ng rights, diba? Happy naman daw ang management ng GMA7 sa naibibigay na tulong ng Showtime para sa kanilang noontime show. At the same time, syempre, financially, diba? Happy naman din daw sila sa kung anong partnership na meron sila ng ABS-CBN. So parang wala naman daw dahilan para kunin nila ang naturang show na kung saan alam naman natin ang pagmamay-ari talaga ito ng Kapamilya Network, diba? Ever since the world began, diba? Pero yun na nga, diba? Kasi mga naglilipa na, ewan ko ba naman bakit sa mga taong ang hilig nyong issue-issuehin ng GMA7. Inaano ba kayo? Diba? Ng GMA7 para gawan nyo ng mga ganitong klaseng istorya.
'Diba? Kasi may mga naglipanan na kisihod ang ganyan, na kisihod ang ganito si GMA kasi daw ganito ganyan, 'diba? Hoy, hindi kayo mas magaling pa sa kanila, 'diba? Pero at least yun nalinawan naman daw. Nalinawan ng ilan sa mga taga GMA na walang ganong pag-uusap, walang pagbili-bili ng rights, 'diba? Happy naman din daw sila dahil kung matatandaan natin, 1 year ago buhat ng umere ang Showtime sa GTV hanggang kamakailan lang itong taon na ito, 'di ba, na nalipat sila sa Free Channel 7, sa Free TV ng GMA7, ay malaki naman din daw ang pasasalamat nila sa GMA na Kapamilya Network sa pagpapatuloy sa kanila, 'di ba? Kaya nga naman sana daw matigil daw yung mga ganitong usapin dahil hindi naman daw wala naman daw silang dapat pagtalunan dahil happy naman sila mag-provide ng mga contents at happy naman din daw ang ABS-CBN sa pagiging content provider sa lahat ng mga networks na nangangailangan ng kanilang tulong. And which is tama, diba? At nakikinig si Ate Tinggay. Si Ate Tinggay. Hi Ate Tinggay Ventosa, diba, na nakikinig daw ngayon. Thank you so much for listening. Kung saan ka man, take care Ate Tinggay. Yan, diba? So wala naman ding issue, kaya wag naman natin gawan ng kung anong kung ano-ano pa na kasi hodang si GMA ganitong gusto, ganon. Walang ganon. Ulitin ko sa nagpakalat ng balita na yan. Meron tayong nakausap na mismong taga GMA7. Wala daw ganon. Huwag kang imbento. Diba? Huwag kang mag-imbento ng balita dahil wala. So, ibig sabihin mananatili pa rin sila sa kanilang noontime show, 'di ba? Kumbaga sa noontime slot ng GMA7 ang programang Showtime na may magandang relasyon ngayon sa pamunuan ng GMA7, and let's leave it that way. Nakakaloka. Ingat sa pagdadrive at itinggay. 'Di ba? Nakakaloka. Thank you so much sa lahat pa rin po ng ating tumutok. Nako, eto na. Sa ating pagbabalik, isang umatigabong tsikahan na naman na dala-dala ng isang bakla dahil yung isa ay nasa dagat. Oo, nagpapaka-Ursula. Ursula! Well, kung ano man ang aking chigang hatid, diba? Yung sinasabi nagtatago, nagpakita't nagparamdam na. Kung ano man yan, sama-sama natin makatutukan yan sa pagbabalik ng Baglita sa Woo! Sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa, and we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo